Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome po kayo and thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for November 2nd. For Cancer, we have relax, ayan, delight and powdered gold sunshine. Mag-relax, mag-chill, yan ang kailangan ninyo, Cancer, no? Kahit marami kayong ginagawa, kahit marami kayong naka-line up na gagawin, naka-schedule na gagawin, no? Find time to relax, no? Find time na makapag-take a breather din kayo. Nang sa gayon, you can recharge yourself, you can refill your cup para hindi kayo mag-run out ng energy, hindi kayo ma-deplete, no, ng energy. Kaya mag-relax muna, no, ng kahit saglit lang, no, kahit saglit lang, kahit ano lang, few minutes lang, no. It's mag-meditate kayo, mag-chill lang kayo ng kahit konting oras lang. It's a must for you, Cancer, no, nang hindi kayo ma-stress ng todo. We have weed and don't tolerate less than you deserve. Ayan. So, parang ano dito, no? Boundaries ang pumapasok na mensahe dito, Cancer. You may need to set personal boundaries, strong, healthy, personal boundaries, no? Huwag kayong baw ng baw lang, huwag kayong tanggap ng tanggap lang. If it is something that you don't deserve na, if it's something that hindi kayo karapat-dapat na maka-experience ng gano'n, no? Kailangang meron na kayong barrier or may boundary kayo, no? Yung gano'n. It is necessary for some of you dito, Cancer, na to set healthy personal boundaries. Nang sa gayon, the people around you will notice, no? Kung hanggang saan lang sila dapat, kung hanggang lang mga anong bagay lang, no, or to what extent lang sila, no, makakapagsalita ng kung ano-ano sa inyo, yung mga ganon, or makapag-utos sa inyo, yung mga ganon, no, they will learn how to respect you then, ano, at saka yung Cancer, alalahanin natin, yung pagsiset natin ng boundaries, no, hindi yan nakakasira, but instead, no, it help your relationship with other people grow, no, and become even better, no, kasi alam mo yon, kahit sila, no, matutulungan mo din silang ma-realize nila kung ano lang din ang tama, kung ano ang mali, 'di ba, yung mga ganon. So what else? We have move. Ayan, so may mga movement dito si Cancer, maraming galawan or maraming activities siguro na ginagawa dito si Cancer or maaaring gagawin pa lang, no? So, you are a busy bee, no? Para kang busy bee, Cancer, around this time. Maraming galawan. Maaaring ang iba sa inyo dito siguro maglilipat ng bahay, maglilipat opisina, maglilipat ng trabaho, or siguro, no, nagre-rearrange kayo ng bahay, maaari din ganon. That's why a lot of movement, no, sa paligid ninyo. Maaari din naman na nagre-renovate ng place ninyo, maaari din ganon. Kaya there's a lot of movement, no, na ginagawa kayo dito, Cancer. So what else? Kaya kailangan ninyo mag-relax, no, para kahit pagod kayo, at the end of the day, give yourself time to relax. Kahit saglit lang, few minutes lang, no, gawin ninyo para nang sa gayon you are ready and nakapag-recharge na kayo so that handa na kayo again for the next day activities, no? Time, and embrace in the dewdrops of life before they disappear with the morning sun. Parang take advantage of the opportunities na meron kayo or binibigay sa inyo ng Divine Universe at this time, no? Parang there are some opportunities and possibilities that are knocking on your door around this time, Cancer, na parang ano lang to, hindi ninyo dapat na ma-overlook, no? Kaya parang may heads up kayo dito sa reading na to if this message resonates with you. Kasi parang time is ticking, no? Para dito sa opportunities na to, yung ganon. No? Parang kailangan ninyo mag-act on it right away. Kaya open your eyes, no? Open your eyes and look around. Talasan din ninyo ang tenga ninyo. Baka mamaya yung opportunity na yan is
marinig ninyo sa mga katrabaho ninyo, marinig ninyo during conversation with other people, yung mga ganon, ano? Cancer, kaya pay attention, pay attention. So we have surprises. Under the most ordinary stone is an undisturbed garden. Maraming sorpresa ang matatanggap ni Cancer dito. Maraming surprises ang maaring mag-unfold sa buhay ninyo. Maaring yung mga opportunities na yan, no? That is, maybe it's going to come sa buhay ninyo by surprise, no? So maaring ganun ang ganap dito. Yan ang napipick up ko. What else? We have opportunities. Speaking of opportunities, ito nga, no? Yung line na to, yung tatlong cards na to, you know, sama-sama, magkakadugtong ang ano nitong energies na napipick up ko, that this is that perfect time na para bigyan ninyo ng pagkakataon ng sarili ninyo, ma-embrace ninyo kung ano man ang mga opportunities na to nakakatok sa inyo, because it's gonna come by surprise. So hindi ninyo ito inaasahan, maaring ni sa hinagap ninyo, no? Hindi ninyo ito man lang naisip na you would get this opportunity at this time, no? Or this kind of opportunity, no? So good luck to that, Cancer. Look around, okay, and pay attention sa mga naririnig ninyong sa pakikipag-usap ninyo, no? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo rito, welcome din po kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 2nd. Courage, and when picking roses, don't fear the thorns. Ayan, so maging fearless kayo ngayon, Scorpio. Kung ano man ang mga balak ninyong gawin sa buhay, or ano man ang mga pinagdadaanan ninyo sa buhay, maging matatag lang kayo, maging matibay ang inyong dibdib, no? Wag kayong babali, kumbaga, be flexible. Kasi kung ano man ang mga challenging situation na maaaring pinagdadaanan ninyo sa ngayon, Scorpio, you will always find the way out of that situation. You will always find something, no, to get around that challenging or difficult situation sa buhay ninyo, kung ano pa man yan, no? Kaya magpakatatag lang kayo, tibayan ninyo ang inyong loob. Always keep your hope and faith alive sa puso ninyo, because when you hope for the best, you know, when you expect for the best possible outcome, yun talaga ang ma-attract ninyo, no, Scorpio? And also activate your courage, no, and inner strength, nang sa gayon talagang makayanan ninyo kung ano man ang mga challenging situation sa buhay ninyo, kung meron man kayong pinagdadaanan sa ngayon. Potential, there's so much potential around you dito, Scorpio, para mapabilis ang pag-solve sa problema, para mapabilis ang paghanap ninyo ng way out sa kung ano man ang challenging situation na maaaring pinagdadaanan ng iba sa inyo dito. So there is support, no? There is support na pinapadala sa inyo ang divine universe by sending you, no, so much potential around you, no? It's all up to you to figure out, no, kung alin dyan ang mga makakatulong sa'yo, kung alin dyan yung magagamit mo or matitake advantage mo so that makatulong sa'yo na makalabas ka sa kung ano man ang difficult situation na meron kayo. We have transform, ayan, your situation is going to change. Kung meron kayong pinagdadaan ng difficulty sa ngayon, rest assured that your situation is going to improve. Your situation is going to change for the better, no? Kaya, ano lang, Scorpio, kapit lang, laban lang, you know, continue to fight at magpakatatag lang kayo. Magdadasal lang kayo lagi, no? And you have nothing to worry about. Ano lang kayo, kalma lang, no? Kalma lang, always think positive. Doon lang tayo sa kung anong positibo. Ang isipin lang natin kung what is the best possible outcome sa ating sitwasyon ng sa gayon. Yun ang ma-attract natin towards us, no? Scorpio, don't entertain negative thoughts, because
alam naman ninyo, no, na ang thoughts natin and feelings and emotions natin are very powerful. So make sure that aware kayo sa kung anong iniisip ninyo, anong nilalagay ninyo sa isip ninyo, and at the same time ang nilalagay ninyo sa damdamin, sa puso ninyo, no? Because kung anong iniisip natin, that is what we are manifesting sa 3D reality natin. Kaya just think about positive thoughts, no, positive emotions and feelings lang din ang entertain natin, alright? So that positibo lang din, maganda lang din ang dadating or mangyayari sa buhay natin, okay? We have play. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Scorpio, maaaring stressed out na, no? Maaaring may imbalance na. Then, maraming imbalances ang maaaring nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, no? And this is reminding you, no, na kailangan sa buhay natin may balance din. Kailangan balansehin natin ang lahat. Nang sa gayon, nasa ayos ang buhay natin, ano? Di ba may kasabihan, all work and no play makes Jack a dull boy. Kaya ganon, kailangan balansehin. There is a proper time for everything. Di ba? May kanya-kanyang panahon at oras ang lahat ng bagay sa buhay natin, sa mundo. Kaya ibigay natin yan, gawin natin yan, no? I-apply natin yan sa buhay natin. Alright, Scorpio? Teach. Ayan. Ang iba sa inyo dito is going to learn something, no, out of this situation ninyo. This is going to leave you some wisdom, no, and learnings in life. And you know what? Yung mga learnings in life ninyo din, and even yung mga natutunan ninyo in the past and yung ngayon, ano, kung anong matutunan ninyo, mapupulot ninyong lessons dito sa experiences ninyo sa ngayon, that is going to teach you something, no, to be better person, yung mga ganon, para mag-evolve din kayo into the best version of yourself. And also, you know, magagamit ninyo yan, yung mga learnings ninyo, yung wisdom ninyo, na magagamit din ninyo yan to teach other people, no? Masishare din ninyo yan sa ibang tao that is going to inspire other people as well, no? We have resilient. Ayan, magpakatatag lang kayo. Magpakatatag lang kayo. You've gone through a lot of difficult situations sa buhay ninyo. Ang dami na ninyong pinagdaanan, ang dami na ninyong na-solusyonan na problema, difficult situation na nalusutan na ninyo. So, ano pa ba? 'Di ba? Yung ngayon, kung ano man ang meron kayo ngayon, kung meron man kayong pinagdadaan ng problema sa ngayon, ano na kayo, saglit nyo na lang yan, mahahanapan agad ninyo yan ng solusyon. Because dami ninyong natutunan na in the past, ang dami na ninyong wisdom na napulot in the past. Kaya ngayon, kung ano man yan, problema ninyo, use your wisdom, no? At i-apply ninyo yan ngayon sa inyong sitwasyon. And for sure, no, hindi yan magtatagal. Your situation is going to improve, no? To be better situation. Kailangan nyo lang ng magpasensya ng konti. Kasi marami talagang bagay sa buhay natin na beyond our control, di ba? May mga pagkakataon na kailangan lang natin magpasensya, kailangan natin maghintay, di ba? Kailangan natin na bitawan ang control natin over the outcome doon sa mga bagay na gusto nating mangyari. Kaya ngayon ganun ang sitwasyon ninyo, no, Scorpio? You don't need to insist what you want to happen. You don't need to insist what you want to happen. You don't need to control the outcome ng inyong sitwasyon, because kung ano yung divine plan, yun pa rin ang mangyayari, 'di ba? Kahit anong pilit natin, kahit anong effort ang gawin natin, if it's not meant to happen, it will not happen, 'di ba? Kaya patience, no? Practice patience. Kasi kung ano ang meant for you, kung ano ang para sa'yo, yun ang mangyayari, no? So, what else? Nauna na. We have caution yan. So, you need to move cautiously ngayon. Mag-ingat sa bawat
galaw na gagawin ninyo, pag-ingatan ninyo, no? Pagplanuhan, siguro mas makakatulong kung pagplanuhan, tignan ninyong maigi ang sitwasyon, you know, before you make a decision, pag-isipan mabuti, look into your situation, no, on a bigger lens, nang sa gayon, you would be able to see all four corners of your situation, so that before you jump into a conclusion, before you jump into a decision, no, certain decision, sigurado kayo dahil nakita nyo na ang heart of your situation. Okay? So, good luck, and Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for November 2nd. Paunang message ninyo, Pisces, discover. Ayan, so there is opportunity or opportunities or possibilities that is there sa buhay ninyo, pero kailangan pa ninyo tong madiscover. Maaaring kumakatok na sa iyo, sa pinto ninyo ang mga posibilidad na to, mga oportunidad na to, but maaaring hindi pa ninyo napapansin, hindi pa kayo nagkakaoras, hindi pa ninyo nabibigyan ng panahon ito, whatever this is, no, Pisces. Kaya this is a heads up for you, no, parang nudge ito sa iyo na, Pisces, tingin-tingin sa paligid, makinig ka naman sa mga sinasabi ng iba, because you never know, baka through conversation with other people dito ninyo marinig ang opportunity na to. Maaaring may mga signs na nagli-lead sa'yo towards this opportunity, maaari din ganon, but maybe hindi nyo lang napapansin. So now this is going to make you aware of those things, no, Pisces? What else? We have listen. Ayan, you know what, Pisces? Parang meron talagang dito. Merong kumakatok na dito sa inyo for sure, no? You are being invited here to listen to your intuition, because there is divine guidance na. There is intuitive message na pinapadala sa inyo dito, Pisces, ang divine universe to lead you to where these opportunities or opportunity is, no? Kaya kailangan yung pakinggan kung anong sinasabi ng iyong intuition, okay? Beginnings, ayan, there are new beginnings. No, marami to, beginnings, hindi lang isa. So, maybe there are more than one area ng buhay ninyo ang magsisimula kayong muli, no? Meron kayong fresh start dito in some areas of life. Kaya, maaaring yung mga opportunities na to, yung mga bagong posibilidad na yan na dumating or dadating sa inyo, yun ang magbubukas ng bagong pinto para dito sa fresh start na mangyayari sa buhay ninyo, Pisces. So, make sure that you, make sure na papansinin ninyo kung may mga signs na kayo, may mga intuitive messages or nudges kayong natatanggap. Make sure that you listen to that, because parang ginagabayan na kayo, tinuturo na kayo ng spirit kung nasaan ang mga opportunities na to, no? So you just need to do your part, listen, no? Listen, ang sa gayon makapagsimula na kayo. We have idle hours. Take some time out to lie in the emerald grass. Ayan, maaaring kailangan ninyo talaga, no, na mag-step back muna kayo sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan. Kung ano man yung mga ginagawa ninyong routine, kumbaga, umatras muna kayo ng konti, no? Take a breather, magmuni-muni kayo, active meditation kayo, mag-prayer mode kayo. Because maaaring iniimbitahan kayo dito, it's because maybe you're always busy, no? So when you're always busy, pag ang katawan lagi may ginagawa, yung isip laging tumatakbo, most likely hindi nyo talaga maririnig kung ano ang gabay sa inyo ng divine universe. It's because, those intuitive messages comes in a very subtle way. Kaya most likely kung busy kayo lagi, hindi ninyo yan ma-access, hindi ninyo yan maririnig. So, you really need to make time for it. No? Kailangan ninyong magpahinga, allow your body to rest,
no? Allow your mind to rest nang sa gayon pumasok ang mga intuitive messages na kailangan ninyong marinig, no? Or marinig ninyo kung ano man yung pinapadala sa inyong mensahe ng divine universe, alright? Strength, yan, when your roots are deep, you need not fear the storm. Yan, magpakatatag ka lang, Pisces. Yun lang ang kailangan mo. I-activate ninyo ang inyong inner strength and courage, no? With that, and couple it with, with faith and hope. Kasi kapag yan ang mga presente sa buhay ninyo, sa puso ninyo, walang bagyo na hindi ninyo malalampasan. Walang problema na hindi ninyo mapagtatagumpayan. So, yun lang ang kailangan ninyo laging gagawin. Ang inner strength ninyo, i-activate ninyo ang courage. Magpakatatag lang kayo lagi, no? Retreat. Ayan, spoil yourself in the morning mist. Breathe in nature's sweet scents. Ayan. So, ayun, panawagan sa iyo ng dalawang card na to, no? Tsaka Celestial card. Kailangan nyo talagang makinig. Kailangan ninyo na magkaroon kayo ng lugar sa sarili ninyo. Make time, no? Sa sarili ninyo to listen to your intuitive messages. Kailangan ninyo yan. Maybe, kailangan nyo din mag-retreat because maybe may mga kailangan din kayo na pag-isip-isipan, pagmuni-munihan, maring panahon din ito para mag-reflect kayo, muni-muni kayo, mag-reassess kayo ng mga nangyayari sa buhay ninyo, no? So, maybe ganun din ang kailangan ninyo sa ngayon. Kaya iniimbitahan din kayo na mag-retreat kayo. So, Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.